So, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ohayo gozaimasu dyan sa Japan. Buenos dias sa mga nasa Espanya. Good morning po sa inyong lahat. Well, what do we have today? Yeah. Topic po natin ngayon, pag-usapan natin yung Hechoserang Reyna. Kasi ang iba, tawag niya sa kanya, Reyna eh. Queen daw eh. Queen of what? Queen ng mga ka-Echosan? Opo. Just as the title says, Sara Hechosera. So, bakit po siya Hechosera? Kasi po, masyadong pinapamper ng kanyang mga alagad. Masyadong binibaby, ini-spoiled. Nag-request ng confidential fund. Okay. Intel fund. Okay. 2 departamento. DepEd at saka Office of the Vice President. Both has separate Intel fund and confidential funds. Ang tawag dito sa amin yan eh, doble anso. Kain dito, doble anso. Iisang tao, bakit kailangan na dala-dalawa ang Intel fund? O nga pala, 2 kasing departments. Pero ang tanong, bakit? Bakit kailangan magkaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President? Para saan? Delikado ba buhay niya? Kasi balita ko eh, sangkaterba ang kanyang bodyguards. Baka mas marami pa kaysa sa bodyguard ni PBBM. May separate bodyguard. Parang private army. Maituturing na pong private army eh. 433 bodyguards. Saan ka pa? Only in the Philippines. At ito namang si PBBM, ewan ko, bakit siya pumayag na si VP Sara ay magkaroon ng kanyang sariling army? Sa pagkakaintindi ko po, ang security detail ng Vice President and her family ay kasama po sa Presidential Security Group. Iisa lang ang kanilang army, kanilang security. Kasama na po ang Vice. Bakit? Kasi questionable naman talaga na magkaroon sila ng separate security group. Bakit kailangang magkaroon ng hiwalay na security? Si VP Sara, nasa batas po ba yun? Magkahiwalay oh. So, kahit po yan
member ng armed forces, syempre ang loyalty nito nandito. Bantay ni BP Sara, kay BP Sara ang loyalty. Yung kay Bongbong, natural sa kanya yun. Pero iba po kapag ang kanilang security ay iisa ang pinanggalingan, diba? Nasa kasama ng presidential group. Ang loyalty niyan, nasa presidente. Pero hindi ibig sabihin na hindi pangangalagaan yung vice. Pero ganito, hiwalay. Bakit ganun? What's the objective? Bakit may magkahiwalay na bantay? Nung kauupo lang nila no, nagsalita ito naaalala ko may sinabi ito si Sara na kailangan daw na mayroon siyang sariling security group dahil hindi raw masasabi na baka sila on their journey for the 6-year term, baka magkaroon daw sila ng hindi pagkakaunawaan. Kaya kailangan daw mayroon din siyang sarili na grupo. So, there is already the presumption na magkakaroon ng alitan. Bakit? Bakit presumed agad na magkakaroon ng alitan? Na nagkaroon nga, di ba? Kasi, iba na talaga pag may plano. Ako ang tingin ko ha, doon na naman sa mga nagbabash sa akin, opinion ko yon, obserbasyon ko, sa tingin ko, planado talaga nila Duterte at Arroyo group. Diba? Kaya nga gusto nilang patalsikin gusto nilang ikudita si Martin Romualdez. Na ang kasunod, ang ikukudita, ang tatanggalin, si Bongbong Marcos. Matinik nga lang ang Romualdez Marcos, kaya natunugan. At kailangan wag nang papormahin ang mga yan. Maiitim ang mga balak. Kaya pala nasasabi niya, ni Sara, na baka later on magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kasi pala talaga, mayroong mangyayari na hindi pagkakaintindihan, na sila ang may gawa. Hindi naman sa kampo ni Marcos nag-umpisa ang gulo eh. Sa kanila, ni Gloria Arroyo. Palibhasa kasi itong si Arroyo, talagang may reputasyon yan eh, na mang-aagaw ng upuan. Ilang upuan na ba ang inagaw niya? At ngayon naman, para dito naman sa Office of the Vice President yun ha, yung DepEd. Kung saan, si BP Sara na naman ang secretary. Diba may request na naman itong DepEd, headed by the same person, Sara Duterte. Mayroon na namang Intel Confidential Fund. Bakit? Panglaban daw doon sa mga makakaliwa na nagre-recruit ng mga estudyante. Etchusera ka talaga, BP Sara. Bakit naman re-recruitin ng NPA ang mga high school at elementary? Aanhin man nila yan. Na mga baby yan eh.
Ano? Babysitter? Magbi-babysitter ba ang NPA? Para pakialaman yung mga, kulang na lang sabihin mo yung mga kindergarten ang re-recruitin. Ang pinamamahalaan mo po, BP Sara, Secretary Sara, mga primary and secondary students, ang nire-recruit ng NPA, mga college students. Kasi, mas mature na, nakakaintindi na. Hindi kagaya ng mga high school at elementary, mga baby pa yan. So, paano manghihingi ka ng Intel Fund at confidential fund para sa DepEd? Sa lahat na naging DepEd secretaries, all these years, ikaw lang bukod tangi ang nanghingi ng Intel at confidential fund. Para ba ikamo sa to curb the recruitment of the leftist? Sablay! Elementary at high school, mangangailangan ka ng Intel Fund para sa NPA? At sino naman ang magsasagawa ng pagtitiktik? Kayo ba ng mga taga-DepEd? Di ba hindi? Di ba ang magsasagawa ay mga ibang ahensya din naman? Police, NBI. Bakit hindi na lang idinirekta sa NBI at sa PNP? Sila naman ang maniniktik. Bakit kailangang dumaan sa'yo? Ikaw ang magbabudget kung magkano mabigay? Hindi ka nga nagbigay eh. Hindi mo binigyan yung naniniktik, inutusan mong maniktik na NBI at PNP. Di ba? Inamin mo yan kay Edsel Lagman. Tinanong ka eh. Tinatanong ka kung bakit kailangan mo ng Intel Fund at bakit 150. Ano ba naman yan? Kayo dyan ng mga taga-kongreso, kayo parang hindi na kayo katiwa-tiwalang mga tao kayo. Sabwatan kayo eh. Yan yung ginawa ninyo dun sa budget hearing. Nakakawalang tiwala. Parang hindi na kayo reliable. Ewan ko lang dito sa Senado kung pumasa yan. Kasi pumasa sa ano eh. Ipinasa nyo dyan sa Kongreso sa loob ng 15 minutos. Okay agad? How much? How much is that doggy in the window? Kayo dyan Ang yaman-yaman po pala, mga kababayan, sobrang yaman pala ng bansa natin. Biruin mo, ang Vice President may Intel Fund, may confidential fund na 500 million, $500 million pesos. Tapos ang DepEd naman, the same person, 150 million. All in all, 650 million for 1 year. Samantalang yung Armed Forces, yung para doon sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea Security, magkano binigay ninyo na Intel Fund? 10 million? Anong katarantaduhan yan? Kayo na mga gumagawa ng budget, yung mga nagbabantay ng teritoryo, 10 million,
Tapos yung nandiyan lang sa loob ng air-conditioned room, 650 million? Nasaan ang logic? What are you doing to the nation's treasury? Yung mga kasundaluhan doon, sila ang mas nangangailangan. Alam mo, BP Sara, kung nakikinig ka, kung ikaw ay isang matino na tao, na opisyal ng gobyerno, hindi mo tatanggapin yung 650 million na confidential fund. For what? Mas kailangan yan doon sa BRP Sierra Madre. Kung gusto mo talagang pagtiwalaan ka namin na maging Pangulo ng Bansa, umpisahan mo ngayon. Ibigay mo yan doon. 650 million? Makakapagpatuyo na yan ng outpost doon sa karagatan. Ang hinihigingang budget ni Chis Escudero is 100 million. Saan makakarating ang 100 million? My goodness. Kung yung Vice President nga at Secretary of DepEd na nagpapalamig lang dyan sa kanyang malamig na opisina, may 650 million, yun pa kayang nagbabantay ng teritoryo na ang kalaban ay isang demonyo, halimaw na superpower. Yun ang pinagkakaitan ninyo. Kung talagang gusto kang pagtiwalaan na maging humawak ng bansang ito, umpisahan mo ngayon. Ang aga mo magpahalata kung gaano ka kakorrupt. Kayong mag-ama. Yung ama mo, ang daming anomalya na ngayon lang lumalabas. At tingin ko, mas ka pa doon sa tatay mo. Yung tatay mo nga, hindi nanuntok eh. Hindi nanuntok ng isang sheriff in public. Pero ikaw, nagawa mo. Mas matindi ka. Napakagandang monster. What a beautiful monster you are. Huwag kang swapang. Maawa ka doon sa mga nagbabantay. Doon sa karagatan. Nagsasuffer doon ng init, ng amoy ng kalawang, takot. Well, hindi naman sila natakot eh. But there is the constant fear of bullying. Kaya, kung ikaw ay mabuting tao, kung ikaw ay isang matinong nag-aambisyong maging Pangulo, ipakita mo. We want to see it now. Diba mga kababayan? Tama ba ako? Well, syempre, yung mga nanonood sa akin na mga pro-Duterte, pinagmumura na naman ako. At puro insulto na naman ang tinatanggap ko. Well, I don't care. The hell I care. I will spit fire if I want to. You can watch or you can leave my channel. The hell I care. Pero doon sa mga suki kong mababait at nakaka-appreciate sa akin, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, ako ay ginaganahan sa aking pagbablog.
kahit wala akong kinikita, all free para sa bayan. Wow! Para ba yan, Okay, mga kababayan, ito po muli ang inyong katribo, ang Sultana na sa pangalan lamang, Sultana de Manila, na nandito sa Bicolandia. Thank you very much, and happy weekend, my dear kababayans all over the world. Maraming salamat po, and see you in my next vlogs, okay?